Ating pong tinalakay ang Romans chapter 4, beginning verse 9 up to verses 12. So ating pong last 2 weeks ago, ating na-discuss na po ang the plan for receiving righteousness. And then Roman number 2, the pattern for receiving righteousness. So talakayin po natin ang last, Roman number 3, mula verses 11 up to 12. The proof of receiving righteousness, ang patunay ng pagtanggap ng katuwiran. Basahin po natin ang verse 11 up to verse 12. Ito pong winiwika. Tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng pagiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya na nasa kanya ng siya'y di patuli. Ang layunin ay upang siya'y maging ama ng mga sumasampalataya. Bagaman sila'y di tuli at upang ang pagiging matuwid ay maibibilang din sa kanila. Gayon din ang ama ng pagtutuli na hindi lamang sa mga pagtutuli kundi pati naman sa mga sumusunod sa mga hakbang ng pananampalataya na taglay ng ating amang si Abraham na nasa kanya bago siya tinuli. Let us pray po. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami dahil Ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming mga binibitbit, Panginoon, sa mga puso namin. Aming Ama, nawa po ay tulungan lamang niyo po kami. Kahabagan lamang niyo po kami, Panginoong Diyos, anuman po ang mga pinagdaraanan po sa buhay ng mga kapatirang ito, dakilang Diyos. Panginoon, tulungan niyo po sila. Panginoon, kahabagan niyo po sila. Hinihiling ko po, dakilang Diyos, ang iyong mga salita ay patuloy po na maintindihan ho namin. Aming Ama, banal na Espiritu, hinihiling ko, ikaw ang aming dakilang guro. Sa oras na ito, malaya ho kayo makagawa, makakilos, upang ang iyong mga salita ay mailagay, Panginoong Diyos, sa puso ho namin, Panginoon, bilang isang binhi, Panginoon, at ang aming mga puso ay gawin niyo po matabang lupa upang hindi masayang ang bawat binhing ito. Panginoon, ikaw lamang po ang dapat na maitaas, ang dapat na maparangalan, Panginoon, sa dakong ito, O Diyos. Sa ngalan po ni Kristo Jesus, ang lahat po ay magsasabi ng malakas na Amen at Amen. Palapakan natin muli ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kalahol niyo mga kapatid, yung mga dumalo sana po na na-invite ho ninyo, i-follow up ho nyo ho yun. Kung bakit ang purpose po kung bakit nag-invite ho tayo last Sunday ho ng mga relatives ninyo, ng friends ninyo, hindi lang para po na pamparami ho doon sa anibersaryo natin. Ang purpose ho natin ho doon ay ma-win talaga ho natin ho sila. Amen? Kaya kasi ho yung message po no? How grace works. Kasi napakalago na maintindihan ho nila yung mga nakadalo. Tapos kayo ho yung mga lehitimong miyembro ho ng church. Ano po? Kayo ho yung magpa-follow up sa kanila. Na para ipaliwanag sa kanila na kinakailangan ho nilang magpatuloy. Kinakailangan nilang dumalo. Kinakailangan ho nilang lumago sa kanilang pananampalataya. Kasi po, naniniwala kasi po ako mga kapatid, ang banal na Espiritu ang kikilos. Ang Holy Spirit ang maglalagay sa puso nila para ma-encourage sila na mag-church. Pero papaano malalaman nila na mahalaga ang pag-church kung hindi ho natin sasabihin? Tama po ba mga kapatid? So kinakailangan i-inform natin sa kanila na mahalaga ang mag-church kasi sabi ng Bible, faith comes by hearing and hearing by the words of God. So pag hindi sila makakapakinig ng salita ng Diyos, paano mag-grow yung kanilang faith? Tama po ba ako? Kasi mahalaga mag-grow ang individual na tao sa kanyang pananampalataya. Kasi ang purpose kasi po kung bakit dapat kang mag-grow para magbigay ka ng luwalhati sa Diyos. Yung buhay na natitira ho, na ibinigay ho ng Diyos sa atin, ipagamit natin sa anumang mga pamaraan ng buhay ho natin. Amen po ba? Kasi sayang po kasi ang buhay kung hindi ho natin naintindihan yung layunin ng buhay. Bakit tayo nabubuhay?
Kasi ang ilan ho sa mga tao ho sa atin, sa hindi ho sa ating simbahan, sa kapwa Pilipino ho natin, akala ho nila ang mabuhay lang yung kumain, matulog, gumala, tapos daily routine yun lang po ang buhay. No! Hindi ho yun ang purpose ng life. Hindi nang layo ho ng buhay. Ang layunin ho ng buhay is to serve the living God. To glorify the Lord in our lives. Yan po ang purpose of life. Yan ang layunin ho ng buhay. Yan ho yung dapat nating gawin sa buhay ho natin. Kahit ho tayong mga Kristiyano na po, tayong mga mananampalataya na. Amin po ba? Just glorify the living God in our lives. Ngayon po, ating pong tinatalakay ho sa ating pong ating serye ng Aklat ho ng Roma, yung talatang 11 hanggang 12 po. Ngayon, tingnan ho natin si Pablo sa pagtatanggol sa kanyang posisyon sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Tungo sa pagsasabi ho sa mga Hudyo kung paano ipinapakita ng isang tao na siya ay nagtataglay ng katuwiran sa pamagitan ng pagtutuli. Kasi po, ang mga kausap ho niya dito ho ay ang mga mananampalataya na kung saan ay mababaw pa. Mananampalataya na kinakailangan daw na magpatuli pa para magbigay ng katuwiran ho sa Diyos. Pero, sinasabi na po sa Pablo na hindi na. Hindi sa paraan ng pagtutuli ang pagiging matuwid ho ng isang tao. Ang pagiging matuwid ng isang tao ay sa pamagitan lamang po ng pananampalataya. Ngayon, tinatalakay ho natin kasi po ang circumcision ho dito. Tingnan ho natin mabuti ngayon, mga kapatid, kasi mayroon hong dalawang mga punto na ginagawa ho ni Pablo dito na dapat natin tandaan. Number one, circumcision is a sign. Ang pagtutuli po ay isang tanda lamang. So dapat makita ng mga Hudyo na ang pagtutuli ay isang tanda lamang para sa kanila na siya ay may ugnayan kay Abraham na kailangan nilang gawin noong wala pa ang biyaya ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid ha. Mahalaga sa Hudyo ang pagtutuli. Kasi ang paraan ng pagtutuli ay isang tanda lamang po ito na meron silang malalim na ugnayan sa kanilang amang si Abraham. Kaya bawat Hudyo ay obligado na pagtungtong ng 8 araw ay kinakailangang magpatuli ang mga batang lalaki. Kaya ang pagtutuli ay isang palatandaan na sila ay pagamay-ari ng Diyos kasi tanging ang Israel ang chosen nation. Again, sila po ang bayang pinili ng Diyos. Kakalahon ninyo kung may inggit ho tayo sa bayang Israel, talagang kainggit-inggit ho sila. Bakit po? Sila ho yung pinakatangi-tangi ho na bansa na pinili ho ng Diyos. Sa karamihan ng mga hintil, sila ho yun. Sila ho yung special. Pero dapat maintindihan ho natin ngayon na tayo ho ngayon ay nasa bagong tipan. Ngayon po, ang special ho sa harapan ng Diyos ay ang kanyang church. Amen? Ang church ay bahagi po yan ng mga Hudyo at mga hintil na nagsama na sila ho yung sumampalataya kay Christ, binili sa pamamagitan ng dugo ni Jesus dahil sa panampalataya nila kay Kristo Jesus. Sila po ay special sa Diyos. Amin po ba? Kaya hindi po tayo dapat mainggit sa bayang Israel. Ngayon, pangalawa, circumcision is a seal. Ang pagtutuli ay isang tatak. Ang selyo po ay isang bagay na karaniwang inilalagay sa isang dokumento at sinasabi sa lahat ng tumitingin dito na ito ang tunay na paikitungo. Karaniwan, ang pagtutuli ay sinadya upang magsilbing paalala sa mga Hudyo na siya ay dapat lumakad sa mapagpakumbabang pagpapasakop sa Panginoon. Kaya po, pag ikaw ay isang Hudyo at ikaw ay isang tuli, dapat maintindihan nila kung sila ay tuli, dapat magpakumbaba sila sa Panginoon. Dahil ito po ay isang tatak para sa kanila. Kaya ang tatak ay isang katibayan o pagpapatunay na totoo ang isang dokumento. Si Abraham po ay nauna sa kanya ang pananampalataya bago ho siya nagpatuli. Tama po ba? Kaya ang pagpapakita lang ho naman ng pagtutuli na tinatanggap ng Diyos ang katuwiran ni Abraham sa pamagitan ng kanyang pananampalataya, hindi sa pagtutuli. Amen? Klarado ho tayo ho doon. Kaya ho ang pagtutuli, that is a works. Ang pananampalataya ay hindi po works. Kaya po, para ho maintindihan natin, para makapagbigay tayo ng kaluguran sa Diyos, maintindihan natin ang righteousness between God and us, dapat maintindihan natin ang faith, ang pananampalataya.
Isang halimbawa po na kung saan, paano mapapatunayan na ikaw ay isang kasal na tao? Yes, our wedding ring. Isang palatandaan ho yan. Kaya kung asawa mo, walang wedding ring, hindi na gusto ng wedding ring, o baka gusto niya, para siyang binata, ano po. So, dapat, isa doon sa mga mag-asawa, dapat ay nakasuot pa rin ang wedding ring. Isang palatandaan ho yan. Kaya ang circumcision po, para sa mga Hudyo, ay isa hong ano ho yan, palatandaan o selyo na sila ay property ng Diyos. Inulit ko, hindi naging matuwid si Abraham dahil siya ay nagpatuli. Naging matuwid si Abraham dahil siya ay nanampalataya sa Diyos. Amen? Let us proceed. Verse 11. It is proven by what we believe. Ito ay napatunayan sa aming paniniwalaan. Verse 11 again. Tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng paiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya na nasa kanya nang siya'y di patuli. Ang layunin ay upang siya'y maging ama ng mga sumasampalataya, bagamat sila'y di tuli at upang ang pagiging matuwid ay maibilang din sa kanila. Kaya pagpapatunay na ito na kahit ang mga hintil na hindi mga tuli ay may karapatan na tumawag na ama kay Abraham. Again, pwede man natin tawagin Father Abraham, si Abraham, bagamat tayo po ay hindi Hudyo? Pwede. Bakit? Dahil tayo po ay sumampalataya sa sinampalatayanan ni Abraham. Kaya consider na tayo po ay mga anak ni Abraham. Maliwanag? Kasi meron ho tayong ugnayan sa Panginoong Yesus. Dahil ang sinampalatayanan ni Abraham ay ang Diyos. Pinagtiwalaan niya. At ganun din naman ho tayo. Pinagtiwalaan natin. Kung ano ho yung pinagdaanan ni Abraham na paraan ng pagbibigay ng katuwiran sa kanya ng Diyos, ganun din po ang ginawa natin. Kaya tayo po ay mga anak ni Abraham. Tayo ho yung nakita ni Abraham doon sa kalangitan na sinabi ng Diyos sa kanya, tumingin ka sa itaas, ganyang karami ang iyong magiging lahi. At tayo ho yun, mga kapatid. Kaya ho ang Kristyanismo, ang panampalatayang Kristyanismo, yan ho yung pagpapakita na tayo po ay mga anak ni Abraham. Ang buong daigdig, kung ilan naman po ang populasyon ho ng Kristyanismo sa buong mundo, hindi ho natin alam. Basta mahalaga po, tayo po ay kabilang doon sa mga bituin na yon na nakita ni Abraham na tayo po ay mga anak ni Abraham. Bagamat tayo po ay hindi mga tuli. Hindi ho tayo Hudyo. Ang mahalaga sa kaligtasan ay ang paniniwala o panampalataya, hindi ang pagiging tuli. Kung tuli ka nga, katulad ng mga Hudyo, pero wala naman ho silang paniniwala kay Kristo, walang kabuluhan ang kanilang pagtutuli. Amin po ba? Ano ang silbi ho ng pagtutuli? Kung wala naman ho silang paniniwala o pananampalataya kay Kristo Jesus, walang silbi ang kanilang pagtutuli. Bakit po? Dahil hindi sila maituturing na na matuwid sa harapan ng Diyos. Kasi hindi po yun ang paraan ng paiging matuwid sa Diyos, ang paiging matuli. Ang paiging matuwid sa harapan ng Diyos ay ang paraan ng ating pananampalataya. Amen po ba? Let's proceed to our verse 12. It is proven by how we behave. Ito'y pinatutunayan kung paano kami gumagawa, umaasal, o anong ugali ho namin. Again, verse 12, gayon din ang ama ng pagtutuli na hindi lamang sa mga pagtutuli, kundi pati naman sa mga sumusunod sa mga hakbang ng panampalataya na taglay ng ating amang si Abraham na nasa kanya bago siya tinuli. Paano ang Hudyo? May karapatan ba silang angkinin si Abraham bilang kanilang espiritual na ama? Muli, ang sagot ay oo. Ngunit kung maipapakita lamang nila ang parehong uri ng panampalataya na isinabuhay ni Abraham araw-araw, ang buong punto dito ay kung talagang lumalakad sila sa panampalataya. Ipapakita ito ng kanilang buhay.
Mapapatunayan mo na ikaw ay naligtas. Tandaan ninyo ha, mapapatunayan mo na ikaw ay naligtas ha. Hindi yung inililigtas. Mapapatunayan mo na ikaw ay naligtas, hindi sa iyong sinasabi, kundi sa pamagitan ng iyong ginagawa. Naintindihan niyo po mga kapatid? Mapapatunayan na ikaw ay born again. Mapapatunayan na ikaw ay Christian sa paraang ito ng iyong pang-araw-araw na iyong buhay. Kaya dito, ang tanong ho dito, ano ang buhay mo? Pagkatapos mong maligtas. Ulitin ko ha, yung buhay natin sa araw-araw, hindi ho yan ang paraan para tayo maligtas. Tayo po ay ligtas na. Ulitin ko, tayo ay ligtas na. Pero kinakailangan patunayan ho natin sa paraan ng araw-araw ng pamumuhay natin kung ikaw ay talagang ligtas. Klarado ho ba tayo doon? Kasi dito po, pinakita ho ni Abraham kung papaano ho yung kanyang naging buhay. Ang pinag-uusapan dito ay taong naligtas o ligtas na. Kailangan patunayan niya sa uri ng kanyang buhay ang kanyang pananampalataya. Tama po ba? Kasi kinakailangan meron kang proof, na meron kang tinatawag nating pananampalataya sa buhay mo sa paraan ng iyong pang-araw-araw na ginagawa. Kasi papaano ho natin mawiwin yung ating mahal sa buhay kung hindi nakikita sa atin ang pagiging mananampalataya? Sasabihin ho nila, parang parehas lang naman. Parang nadagdagan lang naman dumadalo ka lang sa church, pero ganun pa naman ugali mo. May bisyo ka pa rin. Nagmumuna ka pa rin. Nagsisinungaling ka pa rin. Anong pinagkaiba? Ang pinagkaiba lang, ngayon may dala kang Bible. Ang pinagkaiba lang, dumadalo ka sa church. Pero wala namang nabago sa'yo. Ganun pa yung tao, ganun ka pa rin, ugali mo. Paano ho tayo magiging living testimony doon sa ating mahal sa buhay kung hindi nakikita sa atin ang pang-araw-araw ng uri ng ating buhay? Tama po ba ako? Kasi hindi ho natin sila madadala sa Panginoon, hindi natin mapapaniwala ang ating mga anak, ang ating asawa, ang ating mga kamag-anakan kung ganun pa rin naman ang ating ginagawa, ang ating inaasal sa pang-araw-araw ng ating buhay. Dapat ay maging iba naman. Dapat may makita ko silang kakaiba sa atin. Ano bang masabi? Wow, totoo ba? Hindi ba ako nananaginip? Ha? Batukan mo nga ako. Baka nananaginip ako. Bakit? Mapagbigay ka na. Bakit ang galang-galang mo na? Di ho ba na yung paraan para po mawinhood din natin ang ating mga mahal sa buhay, showing them yung lifestyle natin, yung character ho natin. Yes, hindi pa naman tapos si Lord sa atin eh. Tama po ba ako mga kapatid? Yes, may ugali pa rin tayo minsan. Pero siyempre po, kaya ho na naman nating maipalitaw naman ho natin ang pagiging Christian ho natin. Yung bang dating sobrang taray mo, ngayon, konti na lang. Amen? Konti na lang. At least, minabago. Tama po ba ako? Kasi araw-araw tayo po ay binabago ni Lord. Kasi kung meron tayong pananampalataya kay Kristo Jesus, pakita mo, patunayan mo that you are a Christ followers. Sa pamagitan ng ano po, sa paraan ng pamumuhay pang araw-araw. Dapat may makitang kakaiba ang ating mga mahal sa buhay na pwedeng sabihin na
that we are the light of the world, that we are the salt of this world. Tayo po yun, mga kapatid. Kung bakit hindi pa ho nabubulok gaano ang mundo dahil meron pong mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Amen. Tayo nagsisilbing preservative ng daigdig na ito. Bagamat hindi naman po gaano kadiliman kasi meron pa ring ilaw na iniwan si Kristo Jesus. Tayo ho yun. That we are the light of this whole world. Ngayon, patunayan, tingin ho natin mga kapatid. Ang tanong dito, kaya na po pinag-usapan ho namin na Tatay Eddie. Again, walang sawa ako nagsishare sa kanila ng tenses of salvation. Bakit ko kinakailangan idiin sa church ang 3 tenses of salvation? Dahil marami hong churches ho ngayon sa Pilipinas, hindi naiintindihan ang tenses of salvation. Pinaglalahok ho nila ang sanctification at justification. Yung Lordship salvation, kinakailangan gawin mo muna ng Panginoon si Jesus para ikaw ay maligtas. That is a sanctification. Yan po ay nasa sanctification. Hindi pwede ho yan ilahok sa justification. Kasi po meron ho tayong mga mahal sa buhay na dumadalo sa ibang mga churches. At sinabi ko ho kay Tatay Eddie, Tatay Eddie, ito ho yung belief ho ng simbahan na yan. Sabi ko, try mo lang, Tatay Eddie, na i-share sa mga anak mo ang tungkol dito para maintindihan nila na ang batayan ng kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ang batayan ng kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya wala akong sawang pinag-uulit ko sa inyo po ito mga kapatid dahil para maintindihan natin. Ang tanong, hindi na ba tayo gagawa ng mabuti? Mas lalo pa tayong gagawa ng mabuti dahil nakasumpong tayo ng grasya ng Diyos. Amen? Kasi dito natin mapapatunayan na tayo ay ligtas na tao sa paraan ng paggawa natin ng mabuti. Amen po ba? Talakayin ho natin. Pag-usapan ho natin po ito. Sabi ho ng James chapter 2 verse 18. Ito ho yung talagang tinitignan ho, pinagtatalunan ho sa pre-grace movement. Itong James chapter 2 verse 18. At ito din po ang sinasabi ho din ng mga ilang mga kalaban ho ng pananampalataya ho ng pre-grace na ito kinakailangan mong gumawa para ikaw ay maligtas. Tignan po ninyo ha. Verse 18. Subalit, may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong magawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang magawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking magawa ang aking pananampalataya. Ano ang konteksto ho dito? Itong James chapter 2 verse 18. Kasi ang konteksto nito ay nasa verses 1 up to verse 17. Hindi ka dapat nagtatangi ng tao. Kung meron kang pananampalataya, dapat hindi ka nagtatangi ng tao. Mula verses 1 up to verse 17, dapat pag may nakita kang may nangangailangan ng tulong, tulungan mo. Gagawa ka, kikilos ka, hindi sapat ang salita lamang. Kasi pinapakita ho dito ni Santiago, hindi sa tinatawag ho nating saving faith. Yung pananampalatayang nagliligtas. Hindi ho yun. Kasi ang saving faith ho natin mga kapatid ay only by faith alone, in Christ alone. That is our justification. Itong James chapter 2, verse 18, dito papasok ho natin ang ating sanctification na kinakailangan gumawa ho tayo ng mabuti. Ipakita mo, Christian ka ba? Meron ka bang pananampalataya? Ipakita mo sa gawa. Yan ang pinapakita ho ni Santiago. Kasi, basahin natin muli ako'y mayroong magawa. Ipakita mo sa akin ng iyong pananampalatayang walang magawa. At ipapakita ko sa pamamagitan ng aking magawa ang aking pananampalataya. So, ibig sabihin, ang isang taong naligtas, dapat ipakita mo. Ipakita mo ang iyong pagiging mananampalataya.
Sa paanong paraan? Gawa ka na mabuti. Huwag kang magtatangi. Pag meron ka nakita nangangailangan, tulungan mo. Yung pagtulong mo, yung paggawa mo ng mabuti, hindi yan ang dahilan para ikaw ay maligtas. Ikaklaro ho natin. Kasi kung ganyan ang pananaw o isipan ng mga mananampalataya, gagawa ko ng mabuti para ako ay makasigurado na ako'y ligtas. Maling-mali. Dahil meron kang maipagmamalaki. Yung paggawa natin, yung pananampalataya na may gawa, yan po ay pananampalataya sa pamagitan ng tinatawag ho nating sa sanctification. Gagawa ka ng mabuti. Dahil ikaw ay naligtas na. Ligtas ka na, kaya gagawa ka ng mabuti. Kaya hindi ka magtatangi. Kaya ipapakita mo sa madlang people na ikaw ay tunay na naligtas, tunay na ligtas na tao, tunay na mananampalataya sa paraan ng iyong mga mabubuting gawa. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Ngayon, pag-usapan ho natin dito. Kaya ang mga mananampalataya ay gumagawa ng mabuti. Ngayon, paano tayo gagawa ng mabuti? Habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Paano po? Kasi dapat mayroon ho tayong alam. Tandaan ho natin, mga kapatid. Iilan lang ho. Meron ho kung nakita ho sa na reels ho sa Facebook. Tuwan-tuwa naman ako, tapos sinave ko. Ang buhay ho natin, meron isang Christian, kung ako nagkakamali ay parang 60,000 hours ang buhay ho ng isang tao. Hindi ako sigurado. Ewan ko sino nakakita ho noon. Tapos, kung ikaw ay 20 taong gulang, ipinakita niya na ito lang ho yung natitira mong oras. So, inestimate niya ang buhay ng tao ng 80. Tama naman po. That's our lifespan. 70 to 80. Ngayon, sabi ho noong may akdahon ng reels na yun, kung nakita mo na sa salamin o nakita mo na ang numero sa buhay mo, tignan mo kung ilang oras na lang ang nalalabi sa buhay mo. Tingnan niyo, mga kapatid, kung sumapit ka na sa edad, halimbawa, 80, ilang oras na lang ang nilalabi mo sa daigdig na ito. Ano ang ginawa mo? Ang usapan dito, sinayang mo ba ang oras na yon? O ginamit mo ba sa maganda ang oras na yon? In-spend mo ba ang buhay mo sa natitira mong buhay para sa paglilingkod sa Diyos? O sinayang mo sa paggawa ng kasalanan, sa paggawa ng mali? Tandaan ho natin, mga kapatid, maikli lang ang ating buhay. At hindi ho natin sigurado kung hanggang kailan ang ating buhay sa daigdig na ito. Ang mahalaga sa natitirang buhay natin, nagsisilbi tayo sa Diyos. Amen. Silbi ka sa Diyos. Hindi ko sinasabing lahat tayo ay magpastor. No, hindi ko ini-encourage na kayo po'y magpastor. Kasi kung magpapastor ho kayo lahat, wala na ho miyembro. Amen. Wala lang miyembro. Ang gusto ko lang ho dito, we are a church. Gumampan ho tayo kung ano ho yung gampanan mo sa church. Ikaw ba ay paa? Gampanan mo pagiging paa. Ikaw ba ay kamay? Gampanan mo ang pagiging kamay. Ikaw ba ay ulo? Gampanan mo ang pagiging ulo. Yan ay bahagi ng katawan na kinakailangan kumilos. Pag ito po ay hindi nag-function, ang bahagi ng ating katawan, mahirapan ang ang buong katawan. Mag-function ka kung saan ka ilagay ng Diyos. Kung ikaw, katulad nito sa worship team, gawin ho natin ito para sa Panginoon.
Sabi ko nga po mga kapatid, ano man ang ginagawa natin sa daigdig na ito, parangalan ho natin ang Diyos sa pang-araw-araw na ginagawa mo para sa Kanya. Huwag mong hintayin na parangalan ka ng tao. Ang hintayin mo ay ang dakilang parangal ng Diyos doon sa kalangitan. Amin po ba? Kasi yun po ang konsepto ko po sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ko kinakailangan purihin ako ng tao. Hindi ko hinihintay ho yun. Hindi ko hinihintay na parangalan ninyo ako. Dahil ang hinihintay ko, ang papuri ng Diyos, ang parangal ng Diyos pagdating ko sa kalangitan. Bakit po? Kasi hindi ako nagsisilbi sa tao. Ako ay nagsisilbi sa aking Diyos. Amen po ba? Ganon din ho tayo dapat lahat, mga kapatid. Iisa lang po dapat ang ating layunin. Si Jesus Christ ang parangalan natin sa buhay natin. Ilang taon na tayo? Ilang taon ka na? 70? Tingnan mo, napakaikli na lang. Huwag natin sayangin. Sabi ko kay Tatay Pio, sa kanya sabi ko, Tay Pio, yung natitanong mong panahon, natitanong mong oras, pagsilbihan mo ang Diyos. Tuwan-tuwa siya, sabi ko, salamat Pastor sa mga payo mo. Kasi yun po lang mahalaga lang, Tay. Pagsilbihan mo ang Diyos. Kasi yun ang layunin ng Diyos kung bakit tinawag niya si Abraham. Alam niyo ba kung bakit tinawag ng Diyos si Abraham? To glorify God. Kasi during the time of Abraham, wala ho nagsisilbi sa Diyos. Walang naniniwala sa tunay na Diyos. Naghahanap ang Diyos ng mga taong sasampalataya sa Kanya. Imagine mo, man created by God in His image, hindi nagsilbi sa Kanya, bagkus nagsilbi kay Satanas. Pinili ng unang tao na pagsilbihan nila ang kalaban ng Diyos. Ikaw na Diyos, siguro, ilagay ho natin ang ating damdamin sa Diyos. Kalimbawa, ikaw ang Diyos. Gumawa ako ng lahat ng kailangan ng tao. Everything in this world. Inilagay ko ang lahat na kailangan ng tao. Bago ko nilikha ang tao, nilagay ko ang lahat-lahat para sa taong minamahal ko. Kaya yung huli, hinuli niya ang tao na likhain para makita ng tao kung gaano kabuti, kung gaano kabait ang Diyos. Pero yan nung hindi nakita ng unang tao, yung kabutihan, kabaitan ng Diyos, pinili ng tao, suwayin ang utos ng Diyos. Nasaktan ang puso ng Diyos. Nalungkot ang puso ng Diyos dahil humiwalay ang unang tao sa Kanya na ang tanging gusto lamang ng Diyos pagsilbihan siya. Ipakita sa mga susunod na saling lahi ang kabutihan ng Diyos. Pero, ano pong nangyari? Pinili ng tao ang kanyang sariling daan. Kaya kung bakit pinili ng Diyos si Abraham. Mula kay Abraham, ipapakikita niya sa karamihan ng mga hintil na mahalaga na magsilbi sa tunay na lumikha ng langit at ng lupa. Amen. Kaya tayo po, the last generation of this whole world, serve the living God. Amen. Serve the living God. Glorify God in your life. Ngayon tanong, papaano po ako gagawa, Pastor, ng mabuti para maparangalan ko ang aking Panginoon, ang aking Diyos? Tandaan ho natin mga kapatid, ang isang mananampalataya na wala ho siyang plano na magsilbi sa Diyos, hindi ho siya lalago sa kanyang pananampalataya. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Kung wala kang hangarin, kung wala tayong hangarin na magsilbi sa Diyos, sa anumang paraan,
hindi ho tayo lalago sa ating pananampalataya. Amen? Dapat meron kang ginagawa. Diyan papasok po ang James chapter 2, verse 18. Na ipakita mo yung ikaw may pananampalataya ka, kasi kausap ni Santiago dito ang mga mananampalataya. Sabi niya, ikaw meron kang pananampalataya. Ang problema sa'yo, may pananampalataya ka nga, wala ka namang gawa. Pero ako ipapakita ko sa'yo yung pananampalataya ko na merong gawa. Ang tanong mo dito, ano mahalaga dito? Pananampalatayang walang gawa o pananampalatayang may gawa? Both of this, say po yan ulitin ko. Yung pananampalatayang walang gawa at yung may pananampalatayang may gawa, parehong ligtas po yan. Parehong ligtas. Pero ang ini-encourage ni Apostle Paul, ligtas ka naman, di ba? Pakita mo ang pagiging ligtas mo. Parang ganyan lang po, pakita ko lang ang sa inyo. In layman's language. Kung ligtas ka, kung Christian ka, pakita mo sa paraan ng pamumuhay mo. Pakita mo. Sa paraan ng pagsasalita. Pakita mo. Sa paraan ng ugali. Pakita mo. Sa paraan ng pag-ibigay. Madamot ka ba? Dapat, hindi ka na magdamot. Bakit po? Papakita mo Nakuha ninyo? Kasi ano mahalaga? Pananampalatayang walang gawa o pananampalatayang may gawa? Siyempre, hasagutin sa akin, pananampalatayang may gawa, pastor. Kasi yan po kasi ang tama. Ngayon, ligtas tayo, mahalaga ho sa atin ngayon dito, pakita mo sa paraan ng mabubuting gawa. Kaya ngayon mga kapatid, hindi ho tayo doon kasi ang unang-una kasi sinasabi hong bato ho sa pre-grace camp ay diyan kasi sa mga pre-grace theology. Hindi na kinakailang gumawa yan No. Mas lalo pa nga tayong dapat gumawa Bakit po? Kasi nakasumpong ka ng ng biyaya. Tama po ba? Alam mo ba yung nakagawa ng kabutihan sa'yo? Hindi ba susuklian ng kabutihan? Answer me. Halimbawa, ikaw, tinulong, yung mahal mo sa buhay na nagkasakit. Nagpaluwal ng pera para lang mapagumot yung mahal mo sa buhay. At yung mismong mahal mo sa buhay, na-save. No? Ibig sabihin, naligtas doon sa kanyang kapahamakan, sa kamatayan, sa pamagitan noong taong nagpaluwal ng salapi ng pera para siya po ay gumaling. Ang tanong dito, yung hubang tinulungan, wala na bang pakialam ho yun doon sa taong tumulong? Meron! Anong gagawin ho ng mga tinulungan? Magpapasalamat. Gagawa ng ng mabuti doon saan? Sa tumulong. Yun ang gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid. Tayo po ay iniligtas ng Diyos by His grace. Pakita ho natin sa Kanya. Suklian ho natin sa Kanya ang kabutihang ginawa niya. Ibinigay niya sa atin ang Kanyang bugtong na anak. Mahalaga po ang eternal life. Mga kapatid, ito minsan ang hindi nakikita ng karamihan ng mga Christians sa Pilipinas. Dahil ang nakikita ng mga Christians sa Pilipinas is how to prosper materially. How to be blessed financially. Pero hindi ho na pagpapasalamat ang eternal life. Ang buhay na walang hanggan ay sapat para sa atin na pwede mong pasalamatan na. Bakit? Kasi you are sure in your salvation. Amen? May katiyakan tayo ng ating kaligtasan. Ngayon, kung may katiyakan tayo ng ating kaligtasan, so tignan mo natin ang ating ginagawa. Pakita natin sa gawa, sa paraan ng mabuting gawa. Ngayon, layunin ho natin sa buhay na ito, naluluwalhati siya. Tandaan natin,
Yung pagbibigay ng luwalhati sa Diyos, yan po, puso natin at ng puso ng Diyos. Again, ang pagbibigay luwalhati sa Diyos, yan ay sa puso natin at sa puso ng Diyos. Kasi kung babanggitin lang natin, glory to God. Pero deep inside in our heart is glory to me. Alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Bakit natin ginagawa ang isang bagay? To glorify me? To glorify us? Dapat ginagawa ho natin ang isang bagay is to glorify God in our lives. Make sure, mga kapatid, every seconds of our lives, make sure na naluluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Pakisabi sa katabi, maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Yes. Ito lang mga kapatid, hindi ho tayo dapat nagbubuhat ng sariling bangko. Ano man ang nagagawa ho natin sa simbahan, ano man ang nagagawa natin sa kapwa-tao, huwag ho tayong magbuhat ng sariling bangko natin. Hayaan po natin na ang tao po ang makakita ng mga ginagawa natin. At ang tao ang makakapunan nito. Again, hindi ho natin kinakailangan sabihin pa, ito ang nagagawa ko sa iglesia. Ito ang part ko sa simbahan. Kaya mahalaga ako sa simbahan. Huwag ho nating ituring ang ating sarili. Huwag ho negative ha. Huwag ho negative. Huwag ho nating ituring ang ating sarili na mahalaga tayo sa church. Kasi ho, kung tayo po sa puso ho natin, mahalaga tayo sa church, alam ng Diyos ang puso ho natin, nagmamalaki tayo. Kung wala ako dyan, hindi naman magtutuloy ang gawain niya yun eh. Yun ang pinupoint ko po, mga kapatid. Kung ituturing ho natin ang ating sarili, mahalaga ako yan sa church. Kung hindi ako magbibigay sa gawain ng Diyos, walang opening ang church. Kapatid, kung ang kaloob mo, binigay na gift say ng Lord, ay ang tinatawag ho nating pagbibigay. Gawin mo yan ng buong puso, nang hindi nagmamalaki. Amin po ba? Ano man ang ibinigay mo, dahil yan ang iyong ministeryo, gampanan mo yan ng buong puso. Dapat hindi ilalagay sa puso, sa isipan, kung hindi dahil sa pera ko, hindi dadami ang offering. Gusto ko lang po itama ang motibo ng ating mga puso. Tama po ba mga kapatid? Tandaan natin, ang lahat ng dumadapo na pera sa palad ho natin, hindi po yan atin. Yan ay pinadadaan lamang ng Diyos sa atin. Amin po ba? Lahat ng meron tayo, hindi ho yan sa atin. Yan ay sa Diyos. Even our life, hindi sa atin. Yan ay sa Diyos. Kaya anuman na meron ka, na meron sa'yo, ipagamit mo lang. Ipagamit mo lang na magbibigay ng luwalhati sa Diyos. Na magbibigay ng parangal sa Diyos sa araw-araw ng buhay mo. Hindi mo sasabihin na ako ang dahilan kung bakit malago ang simbahan na yan. Kami ang dahilan kung bakit meron simbahan. Maling-mali. Dapat, kung gagawa tayo ng mabuti, dapat may tamang motibo sa ating puso. Amen po ba? Upang hindi nasasayang ang bawat segundo ng buhay po natin. Tanggap niyo po ba? Tahimik ata kayo.
mga kapatid, meron kasi nag-question. Kayo, Pastor Ray, kulang kayo sa tapik eh. Hindi kasi kayo matapik. Sabi ko, pasensya na kayo kapatid kasi hindi kasi ako matachi. Tama ba yung term ko? Hindi kasi ako matachi. Yung bang, kulang kasi, Pastor, hindi mo kasi ako kinukumusta na. O, kumusta ka na, ganun. Pasensya na po kayo kung hindi ako ganun kasi hindi nga kasi ako ganung uring tao. Hindi kasi ako ma-encourage eh. Kasi ako po yun. Kasi ako po, sabi ko kasi, ito yung kausap kong tao, sabi ko kasi, ako po kasi, naniniwala kasi po ako, kung sa Diyos mo ginagawa yan, ang Diyos ang matutuwa. Kung sa Diyos mo ginagawa yan. Pero kung ginagawa mo yan sa tao, at naghihintay ka ng tuwa ng tao, wala kang naggantimpala. Kaya ako hindi kita tinatapik, hindi ko sinasabi, uy, ang galing-galing mo naman. Ang sipag-sipag mo naman. Hindi ko ginagawa ho yun kasi bakit? Hindi naman nila sa akin ginawa yun eh. Sa nila ginawa yun. Kung sa Diyos nila ginagawa yun, hayaan nila ang tapik ng Diyos sa kanila. Amen? Pare-parehas ho tayo naglilingkod sa Diyos. Maghintay tayo ng encouragement sa Diyos. Yes, tao lang tayo. Yes, kailangan din natin minsan ng encouragement ng kapwa. Yun lang, pasensya na po kayo mga kapatid. Ako po, pasensya na po kayo ha. Kung ako yung uri ho ng pastor na hindi ako ma-encourage. Actually, nakaka-discourage nga ako minsan eh. Tama po ba? Nakaka-discourage ka minsan, pastor eh. Pag napipits ka nga, nasasaktan ako, nakadi-discourage kami eh. Pasensya na po kayo mga kapatid, nagko-confess ako sa inyo kasi ako po ito. Totoong tao kasi po ako. Hindi ho ako plastic. Kasi kung gagawin ko ho yung sinasabi ho nila na, Pastor, dapat na may encourager ka. Kasi kung gagawin ko ho yun, yes, gagawin ko yun, pero papipilitan, hindi ah. Kasi ang tanaw ko, pare-parehas tayong naglilingkod sa Diyos. Amen. Sa Diyos tayo magsusulit. Kanya-kanya po ang ating kaligtasan. Kanya-kanya po ang gantimpala natin sa kalangitan. Ito po, kausap ko ho kayo ha. Church ang kausap ko. Amen? Church ang kausap ko. Ibig sabihin, kayo ay part ng church. Meron kayong tungkulin sa church. May ginagawa kayo sa church. Amen po ba? Yung ginagawa nyo sa church, yan ay ginagawa nyo para sa Diyos. Amen? Ito yung sinasabi ko po mga kapatid dahil kasi meron kayong burden. Meron kayong function sa church, ginagawa ninyo. Hindi ko na kinakailangang utusan pa kayo. Bakit? Kasi meron kayong kusang palo. Eto mga kapatid gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid. Church, we are parts of this church. Gawin natin kung ano yung gamit ng Lord para sa buhay natin. Amin po ba? Kung ano yung magagawa natin, gawin natin. Magtulong-tulungan tayo. Amin po ba? Magtulungan tayo para sa ikakalago ng panampalataya ng bawat isa sa atin. Kasi ako po, my ministry is to train you, to equip you. That's my ministry. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kapatid, yung pagbubuhat ho ng silya, pagpupunas, hindi ko na ho yung part. Yan po ay part ng mga miyembro. Amen. Kasi kung nakikita ho ninyo dyan na nagbubuhat pa rin ako, papampam ako nun. Alam niyo ho ba yung mga kapatid? Papansin si pastor, nagbubuhat. Kasi hindi ko na ho tungkulin ho yun. Tungkulin na ho ng mga katatayan ho yun. Kung ako'y nakikita niyo naglilinis ho dyan o nagluluto pa, ay papansin ako nun, hindi. Hindi ko dapat gawin ho yun. Kasi meron dapat gumawa noon. Hindi ko dapat inaagaw yun. Amen po ba? Ministeryo ko po, salita ng Diyos, panalangin. Yan po ang aking ministeryo. Yan ang gampanin ko sa church. Amen po ba mga kapatid? So, ulitin ko napakahalaga po mga kapatid na hintayin natin makapuna sa ginagawa natin. Una-una ang Diyos.
Amen. Pangalawa, siyempre naman, o kung obvious naman yung ministeryo mo, yung tao mismo. Pero huwag kang magbubuhat ng sarili mong bangko. Basahin natin sa Kawikaan, Kapitulo 27, talatang 2. Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig, ng dayuhan at huwag ng iyong sariling mga labi. Pero ito sana ang gayahin natin, si Apostol Pablo. Galatians chapter 1, verse 10. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. That's my principle. Like Apostle Paul. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Sagot ni Pablo, hindi. Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Galing, di ba? Ang papuri dapat sa Diyos, hindi mula sa tao. Ang konteksto kasi nito, may mga taga-Galasya na pilit na binabago ang mabuting balita para sa apakanan ng mga tao. Ang isang alipin ni Kristo, nagbibigay siya ng karangalan sa Diyos, hindi sa tao. Kaya ang paggawa natin ng mabuti, dapat ay ginagawa para sa Diyos, hindi para sa tao. Sabi ho ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31, kaya kung kayo naman ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ano man yan? Ano man yan? Ginagawa mo, Lord, I do this for your own glory. Nakikita man ng tao o hindi, ginagawa ko yan para sa iyo. Amen? So kung ganyan ang motibo ng ating puso, pararangalan ka ng Diyos isang araw sa Bema Judgment. Mapapakinggan mo ang katagang, well done, my good and faithful servant. Amen? Ngayon, tingnan ho natin nyo. Anong sabi ho ng Bible? Tuturuan ko ho kayo. Tuturuan ho tayo ng scriptures. Tingnan nyo po ang sabi ng Bible sa paggawa ng mabuti. Ang aral sa pagbibigay. Basahin natin ng Mateo 6, talatang 3 hanggang 4. Para malinaw. Ngunit kapag ikaw ay naglilimos, ibig sabihin niya, nagbibigay, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Upang maging lihim ang iyong paglilimos at ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Kaya dito po mga kapatid, kasi ang konteksto po mga kapatid nito, kasi doon sa templo, napansin ni Jesus Christ, yung bawat mayayaman ay nagbibigay. At ang pagibigay ho nila ay inilalantad ho nila. Nakuha ninyo ha? Inilalantad nila. Para bang bidding ang nangyari? Bidding ba? Talaga, pinapakita nila, winawagayway ho nila. Ito binigay ko. Samantalang ho yung babaeng balo, diba? Yung pagibigay ho niya, maaring tumunog nga sa offering box ho yung coins eh. Diba? Sa akin mga kapatid, hindi mahalaga ang amount na ibinigay ng tao. Ang mahalaga, buong puso mo ba yang ibinibigay para sa Diyos? Yun kasi po, yun po ang labanan. Nagbibigay ka ba para masabing you are a generous? Nagbibigay ka ba para sabihin lang, wow, si brother, ang laki ng binigay? Yun ba ang gusto nating sabihin? Dapat hindi ganun. Kasi ang sabi ng Bible, kung ikaw ay magbibigay, huwag mong ipaalam sa kaliwa ang ibinigay ng kanan. Ay, nagkabaliktad. No? Para yung amang nasa langit lamang ang nakakakita
ng ginagawa mo ng lihim at doon kanya gagantimpalaan. Take this word, lihim. Kaya po yung ating pong offering box ay nandyan po. Kaya hindi na ho tayo obligado na mag-present pa doon yung banda, tapos makikita ho ng mga tao, nagbibigay, tatayo ka, nagbibigay ka. Kasi ang kagandahan lang nito, paglabas ho ninyo, siyempre sabay-sabay naman ho tayo. Simplihan lang. Pagdaan mo sa offering box, simple mo lang na hindi mo pinagmamalaki nagbigay ka dahil dadaan ka naman talaga ho doon. Yun ang pinupoint ko mga kapatid. Kung bakit yung ating offering box ay nandyan sa labas kasi during uwian na po, uuwi tayo na ibibigay ho natin ng lihim na mabilisan lamang po. Lagay ka agad, alis agad. Kaysa ho dito na merong pong worship team, nakakanta, tapos isa-isa ho tayo nagbibigay. Nakikita, wow, lagi nagbibigay si Sister O. Ako ninyo mga kapatid. Kayo yun ho ang gusto ko mangyari upang makatiyak po saan? Ng gantimpala ng Diyos na binigay mo ng lihim. Yun ho yun. Yun lang po. Kung bakit sa atin sa Muntinlupa, ang local church natin sa Muntinlupa, ewan ko lang kung susunod din po ang ibang local churches. Dahil hindi ko pa po sinasabi sa mga pastors ho natin yan. Pero unahin ho natin dito sa Muntinlupa. Practice ho natin na may bigay ng lihim. Kung pwede lang talaga po, isang tao lang ang pagbigyan eh. Diba? Our treasurer and secretary, Sister Aida. Abot lang sa kanya. Mabilisan. Nang wala nakakakita. Do it for the Lord. Ang Lord na magbe-bless sa atin. Amen? Actually, next Sunday, huwag kayong umabsent. Kasi tatalakayin ko mabuti ang grace giving. I encourage, huwag ho kayong umabsent next Sunday para maintindihan ho ninyo papaano ba ang magbigay ng nararapat na may biyaya. Amen? Sige po, tuloy ho natin. Ang aral ng panalangin, Mateo 6. Ngunit kapag ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Kung titingnan ho natin mga kapatid, ang dami hong mga nagpipray sa mga churches ho ngayon, ang gagaling magpray. Ang hahaba magpray. Ang gaganda ng mga lumalabas sa bibig nila. Pero in their private life, hindi naman talaga ho prayerful. Amen. Tingnan mo si Jesus Christ, papaano lang ho siya in public manalangin. Kung nagbabasa kayo ng Bible. Paano? Pasalamat lang, right? Pasalamat lang, Ama. Salamat po dahil pinapainggan niyo po ang aking panalangin. Gano'n lang. Di ba? Wala na hong daming palabok na panalangin mga salita. Dahil napapakinggan, Pastor, kali mag-pray na. Kasi kung ikaw ay mag-pray, para lang ginagandahan mo ba, bago ka mag-pray, ito yung sasabihin ko sa prayer. Honestly, yun naman talaga minsan eh. Dumaan din ho ko doon. Sa ganong ginagawa, ay gagandaan ko ang prayer ko kasi nakikinig si pastor. Sasauluhin ko yung mga gandang salita, nakikinig si pastor, nakikinig ang congregation. Kaya minsan binabasa na nga yung prayer eh. Naku, ano yung mga kapatid? Saan ka nagpe-pray? Hindi sa Diyos. Saan ka nagpe-pray? Sa tao. Kaya wala nang gantimpala. Useless. Walang silbi ang panalangin na ginagawa natin ng pagmamalaki. The principle is secret. Lihim.
pagpapakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. And then last, ang aral ng pag-aayuno. Matthew chapter 6, verse 17 at verse 18. Ngunit kapag ikay nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo. Wow, anong langis kaya yun, Pastor? Pamada? Baby oil? Literal ba yun? Ang ibig sabihin niyan, magsuklay ka. Huwag mo ipakita na ikaw ay mukhang nag-aayuno dahil gusot-gusot ang buhok mo. Yung mukha mo malungkot kasi nga gutom na gutom ka. Ang ibig sabihin niyan, huwag mong ipahalatang nag-aayuno ka. Huwag mong sabihin, Brad, ba't ganyan ka, hinang-hina ka? Brother, kasi 40 days na ako nagpa-fasting eh. Imagine mo yun. Kaya pala, 40 days, tagal naman kasi meron akong pinagpa-fasting. Huwag mong pahalata. Kaya nga yung sinasabi dyan, oh, kung nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ng iyong ulo at maghilamos ka ng iyong mukha. Upang ang iyong pag-aayuno ay hindi makita ng mga tao. Kundi ng iyong ama na nasa lihim at gagantimpalaan ka ng iyong ama na nakakakita ng lihim na bagay. Yun lang po. Di ba? Yan ang paggagawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay secret, lihim. Siningit ko lang ho ito, mga kapatid, sa sinabi na po sa Pablo, ni Apostol Santiago. Kung may faith tayo, dapat makita sa mabubuting gawa, pero kailangan nasa tamang motibo ng puso. Amen? Balik ko tayo kay Abraham sa ating gintong talata, Romans chapter 4, verse 12. Gayun din ang ama ng pagtutuli na hindi lamang sa mga pagtutuli, kundi pati naman sa mga sumusunod sa mga hakbang ng pananampalataya na nagtaglay ng ating amang si Abraham na nasa bago pa siya tinuli. Ang punto ng verse 12 ay si Abraham ay hindi lamang ang ama ng pagtutuli sa lahat ng kanyang mga inapo na tuli. Siya rin ay isang ama ng pagtutuli sa kanyang mga inapo na hindi tinuli, na naniniwala rin gaya niya. Kaya sa isang kahulugan, si Abraham ay may dobling pagiging ama dito. Number 1, bilang pisikal na prototype o tularan ng lahat ng yaong mga literal na tinuli. Pangalawa, bilang espiritual na tularan ng lahat ang mga tuli na inaaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Sa mga Hudyo, siya po'y ama ng mga Hudyo na tuli. Kung hindi tuli, dahil nanampalataya, siya po ay ama o ang ama niya din si Abraham. Amin po ba? So pinapakita ni Pablo, hindi mahalaga kung tuli o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay sinundan niya ang halimbawa na pinakita ni Abraham, ang sumampalataya bago siya tinuli. Ito ay para sa mga Hudyo at Hintil na sumampalataya. Dahil ang kausap ni Pablo dito ay ang mga Hudyo at ang Romanong Hintil na kabilang sa iglesia. Kasi po, ang iglesia sa Roma, bahagi ho niyan, mga Hudyo at mga Hintil na naligtas. Yung Hintil na hindi tuli, huwag ka namang patuli. Sabi na po sa Pablo, kung ikaw'y naligtas na hindi tuli, huwag ka namang patuli. Dahil hindi mahalaga ang pagiging tuli. Ang mahalaga, ikaw ay sumampalataya kay Kristo Jesus. Yung tuli, yan ay tanda lamang ng pagiging pagmamay-ari bilang Hudyo, bilang Israel. Amin po ba? So, ang mahalaga, meron kang pananampalataya. Palpakan natin ng Panginoon.